Ako si Donna, walang pera, pero mahilig gumala. Kaya tara, samahan niyo akong libutin ng Taiwan. Ano at saan nga ba kami napadpad ng alaga ko kakagala sa loob ng 2 araw? Unahin natin ang pangatlo sa pinakamalaking city sa western side ng Central Taiwan, ang Taichung City. Mahigit kumulang 2 hanggang 3 oras na biyahe bago ka makarating sa sentro ng Taichung mula dito sa Taoyuan City. Ang isa sa mga popular na dinadayo ng mga turista at lokal dito ay ang Sun Moon Lake, na kung saan mag-enjoy ka sa boating and hiking. Pero hindi kami napunta dito. Tanging kumain, natulog at nag-enjoy lang talaga kami sa magandang city view dito. Dahil ang main destination talaga namin ay ang Nantou County. Ang city na ito ay the second largest county of Taiwan by area, and it is located in the central part of the country. At ito din ang nag-iisang non-coastal county in Taiwan. Sa makatuwid, walang dagat. Pero tinagurian din itong geographical heart of Taiwan. At dito mo rin makikita ang napakalawak na tea plantations. At dinaanan na din namin ang Shutterbabusa Dream Factory, the world's largest indoor tourism factory. Talaga namang nag-enjoy ako dito, hindi lang dahil sa magandang view sa baba, kundi pati na rin sa kakaibang structure ng building na ito. At dito rin ako napagod sa kakaakyat ng very light. Buti na lang may elevator pababa. Pero hindi na rin kami tumagal kasi dinayo na rin namin ang old village dito. Ang White House na ito ay dating provincial government na ngayon ay na-transfer na sa National Development Council. Ang lugar na ito ay isa din sa mga dinadayo ng mga locals dito. At dahil napagod ng alaga ko kakaikot, napasyahan namin na mag-rest na muna. At dito nga kami napadpad sa Shitu Youth Activity Center. Bago natin libutin ang area na to, mag-quick tour muna tayo sa Covotel na to. May 4 na rooms ang bahay na to. Every room may CR at 2 bed. At alam nyo ba na nasa bahay din na ito nag-check-in ang dating presidente na si Chiang Ching-kuo, ang nag-iisang biological na anak ni Chiang Kai-shek. Si Chiang Ching-kuo was elected of the ROC in 1978 Taiwanese presidential election. At according sa ilan sa mga Taiwanese, he is one of the best president dito sa Taiwan. O diba, may natutunan na naman kayo? Huwag kayong mag-alala, nag-research din ako. Kaya tara, libutin na natin ang area na to. Sa receiving area, ito ang mga makikita mo. Pwede ka talagang tumambay dito at i-enjoy ang nature view. At dahil gutom na naman ang mga pusang gala, nag-dinner na kami. At hindi ako na-inform, pinupulutan pala yung kanin sa wine, charot. Alam nyo ba na first time kong uminom ng Taiwanese wine? Naku, talagang na-love at first taste ako sa kanya. Sana all. At yun, pinasarap niya talaga yung tulog ko. After 100 billion trillion years, nagising na rin ako. Uy, ang haba. Nagbasa muna ako para magkalaman naman yung utak ko kahit papano. Babayan. At dahil ang tagal ng alaga kong gumising, nag-morning walk muna ako. At nilibot ko na rin ang buong area dito. Wala kang ibang makita kundi ang mga naglalakihang mga puno ng kahoy. At napaka-fresh talaga ng simoy ng hangin dito. Syempre, nasa middle of the jungle kami. Kulang na lang sa Tarzan eh. Tarzan, where are you? Nandito na ako. Kunin mo na ako dito. Ayaw ko na sa mundo ng mga mortal. Alien yarn. Akala ko ako lang mag-isa yung nagwo-walking. Yun pala may kasama ako, mga kalahi mo. Ang dami nila. Mas maaga pa nga siguro silang nagising kisa sa akin. At syempre, hindi ko na rin pinalagpas yung iconic bridge nila dito na yari sa bamboo. Gustong gusto ko talaga yung mga lugar na tulad neto. Maliban sa preskong hangin, malayo rin sa ingay ng sasakyan at sa bunganga ng kapitbahay mo. Ang tanging maririnig mo lang talaga dito ay ang Uni ng mga ibon, hampas ng mga dahon. ay kumanta pa talaga. Kung sa city ay maladyel ang init, dito naman sa bundok ay parang nasa freezer ka. Siya nga pala, bago kami umuwi, dinaanan muna namin ang GG train station. Isa sa pinakamaliit at oldest na train station dito sa Taiwan, na hanggang ngayon ay nag-ooperate pa rin sa selected days at time. And lastly, ang Mala Forest na museum. This time, nasa Taichung na to. Actually, nakalimutan ko talaga kung anong pangalan. Kung nakapunta ka na dito, comment down below. May mga nagpapagamot din nga pala dito, di ko lang alam kung anong sakit. At bago ka pa man makapunta sa taas, kailangan mo munang hubarin yung sapatos mo. Ito nga pala yung makikita mo dito sa taas. At may prayer room din. O diba, ang lakas din maka-nature feels ng lugar na to. Siguro one thing I realized in this trip is that hindi lahat ng magaganda ay makikita sa city area. In the middle of the jungle, you can find peace and reflect, enjoy the beauty of the nature, and be one of them. All I can say, I am grateful for small things, big things, and everything in between. And I hope you too.